Alam nyo po ba mga kababayan, ito pong abogado nakasama nung 18 Boy Scout, etong si Attorney Baligod mga kababayan, binawi ang claims na si Trillanes at ang ICC ay tumanggap po ng mali-maletang pera. Kasi kung makikita nyo, sinasabi nila mga kababayan na nasa $2 million daw ang natanggap na pera ni na former Senator Trillanes at saka daw po nung mga investigador ng International Criminal Court mga kababayan. So ngayon, kung mapapansin nyo dito sa interview pong ito ng Storycom, tila nalito etong si Attorney Baligod sa sarili po niyang kwento mga kababayan na kung saan hindi naman pala po totoo at mismong umamin din mga kababayan etong si Attorney Baligod na nagkamali po sila. Ano po dun sa affidavit po nila. Anyway mga kababayan, ito i-play po natin. Sir, yesterday there was also an assertion on the part of the affidavit signed by these gentlemen and also by from your end to the effect that $2 million were turned over to Senator Trillanes for the use of the ICC investigators in the country. I'd like to ask if that money was supposed to be for operations of the ICC supposedly in the Philippines, or if they mean to imply that it was supposed to be some sort of a bribe. Kasi he also mentioned yesterday that it was that the ICC is guilty of graft and corruption for accepting the money. Ama. First po, I want to correct your predicate. There is nothing in the affidavit, and also Hindi, kasi yun yung kwento. Yun yung kwento ninyo, Attorney Baligod, na tumanggap ng pera o dinalhan ng pera si former Senator Trillanes. At sinasabi nyo pa nga na tumanggap din ng pera yung mga ang claims ninyo, yung mga investigador ng International Criminal Court. So ngayon, sinasabi nila mga kababayan kay Edling Gao, sinasabi ni Attorney Baligod na mali lamang daw yung predicate na sinasabi nito pong si Edling Gao. So ngayon ituloy pa natin. did not say anything that the $2 million went to the ICC. No, sir. I said what I said was it was turned over to Trillanes supposedly for There was an implication, the attorney. use of Even the that. ICC investigators. Even with the $2 million turned over to Trillanes, nothing in the Mega love shoutout Idol Mark. Oy, Luwaton, TV Seresa Force. Jake Magnus ito, hindi ito si Mark Ramos. affidavit, and I did not say that during the press conference. But sir, I remember specifically you said you actually accused the ICC investigators of graft and corruption because of that money. No. Yes, sir. That's not we can review the sir. Yes, yes. It's We can your life review is your life. Hindi, ang mali kasi talaga mga kababayan dito si Baligod. Ngayon, kung matatandaan nyo, di ba sinabi ni former Senator Trillanes na hahabulin po nila. Hahabulin niya itong 18 ex-marines na nagsasabit, nagdadawit sa kanya. At sinasabi na binabayaran yung mga investigador ng International Criminal Court at nagsasabi rin na tumanggap siya ng pera at pinagdilibiran ng mali-maletang pera. So ngayon, mukha atang kinakabahan etong si attorney mga kababayan dahil pwede po itong masampahan ng kaso at pwede rin ito mga kababayang madisbar. Yan ang pagkakamali ni Attorney Baligod na nagpasakop ka sa maling naratibo. Tamo ngayon, ang kahihinatnan mo pwede ka pang madisbar dahil sa kayabangan mo. Diba mga kababayan? Anyway, tuloy pa natin. Yes, Is still on Facebook. Yes, Sir Ed Lingao, you can go over the press con and you will be cleared na ang sinabi ko may mga ibinigay kay Sunny Trillanes na pera. I think kung hindi ako nagkakamali, 2 beses sa kanyang opisina sa Quezon City, at kada linggo tuwing nagmi-meeting sila sa Unit 8 or 9 na Polo Club Townhouse sa Makati, ay may dala na siyang bitbit. Yeah, eto, hearsay na naman ito mga kababayan. Unang-una, ang claim nila dun sa kanilang press con, maliwanag naman po sinasabi ng mga ito na allegedly mga kababayan, tumanggap ng pera yung mga investigador ng International Criminal Court at tumanggap ng pera itong si former Senator Trillanes. Tapos ngayon mga kababayan, iba na naman ang kwento nito pong si Attorney Baligod. So ako mga kababayan, talaga ngayon pa lang sinasabi ko sa inyo, malaki ang posibilidad na ito po ay makasuhan
at madisbar. Yan ang nakikita ko dyan mga kababayan. At sinasabi nila na binibigyan siya ng pondo para sa mga ICC. Ah. Tapos alam niyo mga kababayan, ito pa. Dito makikita nyo na talagang aminado. Parang nga ang dating inilaglag. Inilaglag ni Atty. Baligod yung 18 Marines mga kababayan or yung 18 ex-Marines na nagsasabi na nagdi-deliver sila ng pera kina PBBM at dun sa mga kongresista kasama si former Senator Laila de Lima. So ngayon dito maliwanag na inamin po mga kababayan ni former Senator Laila de Lima, ni former nitong si Atty. Baligod na walang katotohanan mga kababayan o nagkamali yung affidavit na nagdadala ng pera. Yung 18 Boy Scout doon po kay former Senator Laila de Lima na ngayon po ay kongresista na. So ngayon ito i-play po natin. Kaninyo hindi nabanggit na hinahatiran ng mali-maletang pera itong si Laila de Lima, si ngayon po ay kinatawan dyan sa kamera. Basahin Kasi dito sa interview kanina ni Sir Ted Pailon, mga kababayan, itinatanggi talaga ni itinatanggi ni Atty. Baligod po na talagang may sinabi na nabanggit yung pangalan ni former Senator Laila de Lima na tumanggap po ng pera. Tinatanggi yan ni Baligod at sinasabi niya na wala daw sinabing ganyan yung 18 na ex-marine at wala daw po sa affidavit yan. Ngayon nung binasa ni mga kababayan ni Ted Pailon dito po kay Atty. Baligod, doon na po napaamin si Atty. Baligod na nagkamali po sila ng paglagay ng pangalan ni former Senator Laila de Lima. So ito, ituloy pa natin. ko po number 44 ha. Nautusan din kami na mag-escort at mag-deliver ng iba't ibang laki ng maleta sa mga congressmen, women na naaalala namin sa ngayon dahil nga sila ang napapanood namin minsan sa telebisyon. Alright, opo. Ito po'y sinasabi din na nakakausap si Zaldico at naghihatid mismo sa HOR at sa mismong bahay ng ilan. Dito po sa letter M, de Lima. Alright, opo. Sabi ho dito, Laila de Lima, mali-maletang pera. Hindi nila pwedeng itanggi yan kasi mga kababayan na isa publiko na po yung at maliwanag na nakalagay yung pangalan ni former Senator Laila de Lima. Wait lang, pakita ko sa inyo. Kasi pagkakaalam ko may copy ako niyan. Na nakalagay ang pangalan ni former Senator Laila de Lima doon po sa doon sa kanilang resibo kuno. Doon sa kanilang resibo kuno na tumanggap ng pera. Ang problema ngayon mga kababayan, tinatanggi na po yan ni Atty. Baligod yung kanilang mga sinabi. So ito yan wait lang, pakita ko sa inyo. Para may resibo lang tayo. Mahirap kasi mga kababayan pagka wala tayong resibo Ang nag-post nito ay account ni Greco Belhica. Tapos nakapost pa dito mga kababayan yung pangalan ni former Senator Laila de Lima. Ayan sa M. Kasi nakalagay dito A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Sa M mga kababayan nakalagay si de Lima o Laila de Lima. Sa townhouse daw mga kababayan dinala yung pera. Sa townhouse ni Laila de Lima. So ngayon mga kababayan, nung tinatanong na itong si Baligod, sinabi niya wala daw nakalagay na ganon. Nung binasa na ni Ted Pailon, itinatanggi na po ni Baligod ngayon. Kaninyo po hindi kasama si de Lima sa mali-maletang pera and bakit po siya hatiran ng pera nung panahon po na sinasabi ho dito sa kanilang affidavit gayong naging kinatawan lamang po ng isang party list ng de Lima. Dito lang pong 20th Congress. Ano pong paliwanag po dito, attorney? Totoo po yun na 2025 lang siya, pero ang binabanggit kasi nila noon ay nakakasama siya sa mga meeting pagpatungkol sa ICC, Hindi, ang pinag-uusapan dito yung aligasyon ninyo, yung accusation ninyo na tumanggap ng pera at dinadalhan ng pera si former Senator Laila de Lima. Alam nyo kasi mga kababayan, ito hindi po ako abogado. Pero minsan na rin tayo nakaranas na makasuhan at tumatindang kaso. So ngayon mga kababayan, sa hukuman kasi kung ano yung ipinail na kaso laban sa'yo at kung ano yung ibinibintang sa'yo, hanggang doon lang yung limitasyon na pwedeng pag-usapan. Hindi na pwedeng gumawa pa ng ibang kwento para lang idiin ka. So ngayon, ganito yan mga kababayan. Ang nangyayari dito kay Baligod, akala ko ba abogado to?
Baka abogadong pulpul to mga kababayan. Ganito ang ang nangyayari. Nagbigay sila ng matinding aligasyon, tapos ngayon gumagawa ng ibang kwento para itapal doon sa aligasyon nila na nabisto ng sambayan ng Pilipino. Kasi hindi naman po yung mga taong inakusahan nila ang tawag dito, ang sumoplak sa kanila. Kung hindi, ang mga kababayang Pilipino po natin ang naglabas na bukod sa edited, yung mga picture, hindi mo malaman kung nagbibilang ng pera o nagluluto ng kanin sa rice cooker, maliwanag din mga kababayan na talagang edited yung mga picture na ipinakita po nila. At ngayon mga kababayan, nanalagay nga yung mga kongresista na wala pa naman po doon sa 19 Congress kung saan ginawa at binuo yung budget for 2025, iba na naman po ang panibagong kwento ni Atty. Baligod. Dinadagdagan niya na naman. Ano po, so ngayon ituloy pa natin. Kaya nilagay ko na lamang siya sa mga miyembro ng Congress. Ito, pakinggan niyo yung katuwiran niya. Pakinggan niyo yung katuwiran niya. Kaya nilagay ko na lamang 2025 lang siya, no? Pero ang binabanggit kasi nila noon ay nakakasama siya sa mga meeting pagpatungkol sa ICC, no? Kaya nilagay ko na lamang siya sa mga miyembro ng Congress. Aminado siya. Siya po ang nagdoktor. Siya po ang dumoktor mga kababayan ng affidavit at inilagay niya na lamang porket nakakasama si former Senator Laila de Lima doon po sa mga alleged mga kababayan na tawag dito nagtatanggol o sumisimpat siya doon po sa mga pamilya ng mga nabiktima ng madugong pakikipaglaban ni Duterte sa ipinagbabawal na bato, isinama na lamang po niya doon sa tumatanggap ng pera kuno kahit hindi naman pala totoo. Pwede pong error yon, no, on my part. Mhm. Pero yun po ang sinasabi nila na si Congresswoman Umami na. Laila de Lima Umami na. ay pumupunta sa townhouse na yon. Mhm. At paglabas niya ay meron siyang bit-bit na paper bag na pera ang laman nun. Kasi familiar sa amin yung paper bag dahil kami ang bumibili ng mga paper bags na yan at kami rin ang nagdadala. No? So yun po. Pero Hindi, ang problema nga nasa ng ebidensya nyo. Atty. Baligod, attorney ka pa naman din, nakakahiya ka. Nasa ng ebidensya nyo? Yan ang tanong ng taong bayan ngayon. Nasa ng ebidensya ninyo na talagang tumanggap ng pera si former Senator Laila de Lima at yung iba mga kongresista na inaakusahan ninyo? Lalo na yung sinasabi nyo tumanggap ng pera si Presidente, nasa ebidensya ninyo. Yan ang gustong ilabas ninyo na sinasabi ng mga kababayang Pilipino natin. Kasi puro butas na mga kababayan yung aligasyon po nila kay former Senator Laila de Lima. Anyway, tuloy pa natin. so I Opo, want to pero- make it clear Opo. at this point Mm. na it could be an oversight Tao na for na pa, me na nasama siya doon sa listahan ng mga Congress members that created the impression na nabigyan din siya ng mali-maleta. No? Opo. Nako! Attorney, sorry po, but I just have to clarify this particular Yan, issue yan. that what you said. Sorry po sa pagiging, ano lang ho natin, masyado ho siguro matitalya ngayon. Sabi ho ninyo, error on your part, kasi kayo po ang nagsama sa kanya sa listahan ng mga kongresista. So, kung error po iyan, lumalabas po na kayo na lang ang nagdesisyon, Tama! hindi yung 18 na isama yung pangalang de Lima sa listahan ng mga congressman na tumatanggap ng mali-maleta. Hindi ho ba kapag inamin mo may error dito, so Sira na kung ebidensya. sabi nga po sa inyo, Sira na ebidensya mga kababayan. Lagi niyong tatandaan, kapag yung attorney, yung abogado umami na may error doon po sa affidavit mga kababayan na sinasabi nila, ipinapakita nila na yun yung affidavit ng 18 na Boy Scout, talagang maliwanag na sira na yung ebidensya kasi unang-una siya na lamang po yung nagdesisyon na isama yung pangalan ni former Senator Laila de Lima. So ngayon, eto pa mga kababayan yung pinakamasaklap. Paano kung halimbawa, ngayon na umamin siya na siya nagsama, siya ang nagdesisyon na isama yung pangalan ni former Senator Laila de Lima. Paano kung siya rin ang nagdesisyon na isama yung pangalan ni Presidente at nung iba pang mga politiko na nandoon? Diba? Yan yung iisipin ng marami nating kababayang Pilipino. Paano kung lahat ng nasa sa affidavit mga kababayan, lahat ay pinagdesisyonan ni Atty. Baligod? O di sira na yung resibo nila.
Hindi na paniniwalaan niya ng taong bayan kasi butas na. Di po ba mga kababayan? Doon pa lang mapapansin nyo. Talagang mapapaisip kayo nga no? Oo nga no? Kung halimbawa dinoktor niya yun, siya ang nag-decide. Ibig sabihin lahat pala ng mga pangalan doon, pwedeng dinoktor niya, pwedeng siya ang nag-decide. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. Ito po, no, sa inyo pong mga mahuhusay sa batas, kapag nagkaroon ka ng isang error, opo ha, falsis in uno, falsis in omnibus. So, Tama! paano namin tatanggapin to na kung nagkamali ka dito sa isa, ilan pa ang pagkakamali mo sa buong affidavit? Nakakahiya yan. falsus in uno, falsus in omnibus po, Sir Ted, no? Mm-mm. Ay marami ng desisyon ang Supreme Court na hindi yan in applicable. Eto, sa mga kababayang Pilipino natin pwede nyong i-comment, pwede kayong maniwagan na i-disbar ang abogadong ito. Hindi na rin nakakapagtaka mga kababayan kung nung mga panahon tinanggal siya bilang legal counsel nung isang tao na nagsisiwalat mga kababayan ng pork barrel. Nung Napoles issue mga kababayan, hindi na rin nakakapagtaka kung bakit siya sinisante bilang abogado noon. Kasi nga, sablay at hindi mapapagkatiwalaan mga kababayan. Dapat to dinidisbar. Dapat dinidisbar to mga kababayan. In general, no? May mga exceptions yan. At katulad ngayon, naisama ko siya sa mga listahan ng mambabatas kasi mambabatas na siya ngayon. Aha. Okay. Pero doon Ngayon. sa specific na Porket mambabatas ngayon kasama na sa listahan na tumanggap ng pera? Ganun ba kababaw, attorney, ang pagkakaunawa mo, pagkaka-analysis mo? Porket kongresista na siya ngayon, kahit hindi naman siya kabahagi ng 19 Congress, sasabihin mo na tumanggap na ng pera? Isasama mo na sa listahan mo? Hindi ka dapat nag-aabogado kung ganun. naibigay sa kanya, meron naman po dyan, no? Na naibigay sa kanya yung paper bag. Mhm. Opo. So, hindi nga, ang tanong nga, nasa ng ebidensya mo, attorney? Nasa ng ebidensya mo, attorney Baligod? Magkano binayad sa'yo? Kami nagtatanong lang naman. Yung falsus in uno, falsus in omnibus po ay marami ng decision po ang Opo. Supreme Court na Opo. hindi na po yan na a hard and fast rule. Okay. Attorney, balikan ko yung sinabi nyo, may naibigay sa kanyang paper bag. So ano po ba talaga? Error po bang naisama siya o nabigyan siya ng paper bag? Nalito po ako doon. Oh, Ang specific Nako, po wala. na nakalagay dyan ay doon sa pagkatapos ng meeting nila sa townhouse ay nabigyan siya Butas. ng isang paper bag. At usually yung paper bag na yan, either 5 to 10 million po ang laman niya. Oo. Sir, kasi Okay. sa kasi ganito yan mga kababayan, isipin nyo sinabi niya kanina error siya, nagkamali siya. Inaamin niya nagkamali siya kasi naisama niya yung pangalan ni former Senator Laila de Lima. Ngayon, sinasabi niya tumanggap daw ng pera sa townhouse na nakalagay sa paper bag. Ibig sabihin, kung tumanggap si former Senator Laila de Lima ng pera, hindi ka nagkamali. Pero inamin mo na nagkamali ka. Ano ba talaga, Attorney Baligod? Ikaw, kahit ikaw. Attorney Baligod, nalilito ka sa sarili mong naratibo. Di ba mahirap ba magsinungaling? Malaki ba ang binayad sa iyo nung dating politiko? Hindi, ako nagtatanong lang naman. Di ba? Malaki ba ang binayad sa iyo? Kasi may bali-balita mga kababayan na allegedly, hindi naman natin alam kung totoo ba ito or hindi. Sa madalit salita, chismis mga kababayan This ako, inaamin ko na chismis lang kasi komento lang yan na marami nating kababayan Pilipino na baka daw nabigyan yan nung dating politiko mga kababayan kaya nagkakaganyan. Di po ba? Kami nagtatanong lang naman, magkano ba attorney ang natanggap mo? Kasi kahit ikaw nalilito ka sa sarili mong naratibo. number 44 po siya wala. Saan po banda yan? Yung sinasabi nyo na nabigyan siya ng paper bag. Kasi dito ko lang siya nakita dun sa Okay, kasama po niya sige. yung pangalan ng mga kongresista. Ah. So, para lang po matapos na ito, sir, siya po ba ay nakatanggap o hindi? Yan. Nakatanggap po. Sabi niya nakatanggap mga kababayan. Maliwanag, sinabi niya nakatanggap. O di hintayin mo yung kaso mo, Attorney Baligod. Kasi sinabi niya nung una,
Kahit ako mga kababayan, nalilito rin ako. Sinabi niya nung una, nagkamali siya in my part. Sa sarili niyang part, nagkamali siya at siya na lamang mismo ang nagdesisyon na ilagay yung pangalan ni former Senator Laila de Lima. Tapos biglang binaluktot uli. At pinilit hilutin mga kababayan yung pag-amin niya na nagkamali siya at sinabi niya na tumanggap ng paper bag. Etong na naglalaman ng pera, etong si former Senator Laila de Lima. So ngayon, ang tanong natin, sino ang paniniwalaan nyo? Diba? Si Atty. Baligod o si Atty. Baligod? Kasi kalaban niya yung sarili niya. Siya mismo ang nalilito sa sarili po niyang naratibo, mga kababayan. Ano po, tang isa pa po dyan, kung makikita nyo, nagsalita din etong si former Senator Laila de Lima at talagang kinukontra, mga kababayan, yung sinabi ni Baligod dun sa kanilang inilabas na affidavit. Ano po, so ngayon ito, pakinggan po natin, mga kababayan, sa Monday na, yung umpisa ng hearing ng impeachment ni Sara Duterte. Sa tingin niyo mga kababayan, may impeach ba? Sa Kamara o hindi? Pero palagay ko baka ma-impeach. Kasi unang-una matitibay yung ebidensya laban po kay Sara eh. Tapos ngayon sinusubukan nila mga kababayan natakpan ng mga matitinding issue yung isang bagay na kakaharapin ni Sara Duterte at yung isang bagay na kinakaharap ng kanyang ama na si dating Pangulong Duterte. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, mabigat po yung impeachment ni Sara na dahilan kung bakit mangiyak-ngiyak etong si Sara Duterte at sinasabi sa publiko na sana hindi na lang siya tumakbo sa pagka-vice president. Mga kababayan, at nanatili na lamang po siya na mayor kasi alam niya may impeach po lalo na at kung matatandaan nyo, di ba etong si Baligod malapit yan kay dating Pangulong Duterte. Malapit po kay dating Pangulong Duterte yan mga kababayan at kay Kibuloy. Diba, noong mga panahon na si Kibuloy ay nasa layapat, patuloy yung pang-aabuso at si Duterte ay presidente. Kaya malapit na malapit kay Duterte po yan mga kababayan kahit nung bago pa lamang tumakbo si Digunggong sa pagka-presidente. So ngayon mga kababayan, sino nga ba itong si Baligod? Eto, pakinggan nyo. Bago tayo maniwala sa mga pasabog ni Attorney Levi Baligod, kilalanin muna natin siya. Anti-corruption crusader nga ba? O may ibang plano? Alam niyo ba na sinibak siya ng sarili niyang whistleblower na si Ben Hurley noong 2014? Kasi nga hindi mapapagkatiwalaan. Hindi raw siya mapagkatiwalaan. Kung ang kliyente niya iniwan siya, bakit tayo maniniwala sa kanya? Abogado rin siya ni Chavit Singson na may Diba? plunder case sa ombudsman. Diba? Ngayon, nagtatanong kami. Magkano ba ibinayad sa iyo ng dating politiko? Wala akong pinapangalanan Pero maliwanag, abogado pala siya ni Chavit Singson mga kababayan. Kasi kung matatandaan nyo, di ba, may plunder complaint filed versus Chavit Singson over overpriced property mga kababayan. And then siya po yung tumayong abogado ni Chavit. Paano ka magiging anti-corruption kung kumikita ka sa kliyenteng may kasong pandarambong? Tama! Tumatakbo rin siyang congressman. Justice ba ang hanap? O baka publicity para sa Nako eleksyon? po! Kasama pa ang mga witness na puro sabi-sabi lang, gaya ni Orly Gutesa. Resibo muna, bago tayo maniwala sa drama. Aray! Diba mga kababayan? Yan na nga po yung sinasabi ko sa inyo. Maliwanag na sa sikat ng araw kung sino itong si Baligod. Sabit na sabit ba mga kababayan? Sabit na sabit. Kaya nung lumabas yung 18 na Boy Scout, yung ex-Marines na kasama itong si Baligod na nagsiwalat nung kalakaran ng pagdadala ng pera. Diba biglang natuwa si Chavit Singson at nagsalita? Ano ba sabi ni Chavit Singson? Pakinggan nyo Pero unang-una gusto kong pasalamatan ang mga ex-Marines na lumabas kanina umaga dahil sila ang bayani natin bago at dapat tulungan natin silang lahat at ginugulo na naman. Ba't kami tutulong dyan, Sir Chavit Singson, sa mga animal na yan? Diba? Bakit kami makikipagtulungan dyan? Halata na tanim lang yung mga yan. Halata na ginawa-gawa lang yung mga yan. Halata na binayaran para magsalita at mag-akusa doon sa mga matitinong politiko. Kasi sa totoo lang mga kababayan, sabi ko nga po sa inyo, kung umamin lantaran si Baligod na nagkamali siya in my part,
sa sarili po niyang parte, mga kababayan, maliwanag na talagang kung siya ang nagdesisyon do sa mga affidavit na ilagay yung mga pangalan ni ganito, ni ganyan, possible na lahat ng napalagay na pangalan doon, siya ang nagdesisyon at siya ang kusang nag-akusa. Mga kababayan, ano po, walang matibay na ebidensya, laway lang ang puhunan, at sa madalit salita, hearsay lang, sabi-sabi lang. Ano po, anyway, tuloy pa natin. Sila hinuhuli kung ano-ano siyang pinagsasabi. Huwag po kayong maniwala kay Marcos dahil niloloko lang tayo. Pero unang-una gusto kong Wag daw maliwala kay PBBM at niloloko daw tayo ni PBBM. Maliwanag naman, wala naman sinasabi si Presidente patungkol po dyan. Ang sinasabi, mga kababayan, ni Yusek Clark Castro na andyan ng NBI, na andyan ng ating mga law enforcement agency na pwedeng magsuri at mag-identify kung talagang totoo ba ang sinasabi ng mga ito. Kay Baligod pa nga lang, interview pa nga lang ng media, tumutuga na sablay na. Di po ba? Hindi pa mismong enforcement agency natin yung nag-iimbestiga dito po kay Attorney Baligod. Hindi pa ito yung mismong proper forum, mga media pa lang yung nagtatanong. Pero sablay na agad, umaamin na agad na talagang nagkamali siya, mga kababayan, at siya ang nagdoktor at kusang naglagay ng mga pangalan ni na former Senator Laila de Lima. Doon pa lang kung makikita nyo, mga kababayan, di ba kapag ka umamin na mali na at may depekto na yung affidavit, ibig sabihin, sablay na lahat ng nakalathala doon. May butas na at hindi na pwedeng pagkatiwalaan. Kaya nga, mga kababayan, sa side nito pong si Attorney Baligod, tayo nagtatanong lang naman, magkano kaya ang napala at ano kaya ang malaking kapalit nitong ginagawa niyang kahihiyang to? Ako nagtatanong lang naman sa iyo, Attorney Baligod, kasi hindi masasabing bayan itong mga to. Itong mga ito, mga kababayan, ay isa lang sa mga taong nauto nung nagbayad sa mga ito kung meron man. Di po ba? Pero anyway, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo, hingil po dito sa 18 Boy Scout na sobrang timing yung pagkakalabas at nagsama pa ng isang bugok na abogado na attorney, mga kababayan, na paiba-iba ang sinasabi. Kayo, maniniwala ba kayo? Ano ba ang komento ninyo? Hingil po dito. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan.